Hello mga mimi! Mayroon tayong i-reband. Pero ang sabi ng acting client, pwede bang i-reband ang may kulay? Ang sabi ko naman, pwede naman nating i-reband kahit siya ay may kulay. So ngayon, ang gagawin natin, i-reband natin. Ayan, heto na nga tayo ay nag-application. Sa pag-application natin, kailangan ito ay section by section. At hindi naman pwede na makapal ang pagkakakuha doon sa bawat hibla ng buhok ng ating client dahil ito ay hindi magkakapantay-pantay. Ayan na nga mga mimi, pagkatapos natin mag-application ng number 1, ito naman ay ibababad natin ng 20 minutes hanggang 30 minutes. Ayan, tinanggal na natin yung number 1 treatment doon sa hair niya. At ito naman ay ating i-blower. Ayan, sa pag-blower natin, kailangan ito ay tuyong-tuyo. At hindi rin pwede nabasa. Dahil hindi magpapantay-pantay ang kanyang pagkaka-straight ng buhok. Kaya dapat 100% ay tuyo. Ayan mga mimi, tuyo na. Hindi pa natin ito napaplansya. So ngayon sa pagpaplansya naman natin ito, kailangan ito ay nananatiling nakaseksyon. At hindi pa pwede na makapal ang pagkakakuha natin. At lagi nating pananatilihin na nakaseksyon. Dahil kung makapal, hindi maganda ang kanyang result. At bukod doon, mimi, kailangang 200 degrees ang init ng plancha. At kapag sumobra, hindi rin maganda. Ayan, mimi, tapos na tayong mag-plancha. Naglalagay na tayo ngayon ng neutralizer treatment number 2. Hanggang sa ito ay matapos at ito ay isa-section natin. Ayan na nga, nalagyan na natin lahat. At pagkatapos nating nalagyan ng neutralizer, ibababad natin. Para sa ganun, umepekto yung pinakang reband na ginamit natin dun sa number 1. At ito yung number 2 para naman tumagal yung pagkaka-straight. Ayan na nga, nag-blower na tayo para makita natin yung result. Kailangan tuyong-tuyo ito. Para sa ganoon, mas maganda. At mas makintab ang buhok ng ating client. So ngayon, heto na ngayon ang result ng kanyang hair rebonding mga mimi. At naway huwag kayong magsasawang manood at nawa sana'y may matutunan kayo sa aking pagre-rebond. Thank you for watching.